Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba to? Yung moment na tahimik kayo, tapos biglang may tampuhan. Walang sigawan, walang drama sa harap ng iba. Pero ramdam mo, parang may distansya na hindi mo maipaliwanag. Tapos ang tanong mo sa sarili mo, paano ko ba siya susuyuin nang hindi lalong lumalala? Kasi totoo lang, hindi naman lahat ng problema nadadaan sa sorry lang. Minsan, kahit paulit-ulit kang mag-sorry, parang hindi pa rin sapat. Bakit? Kasi ang pagsuyo, hindi lang yan salita. Isa yan sa mga pinaka-underestimated na art sa relasyon. Kaya kung nasa ganitong sitwasyon ka, o baka dumaan ka na dito dati, o ayaw mong maranasan na tuluyang lumayo ang taong mahal mo dahil lang hindi mo alam paano siya suyuin, makinig ka lang. Hindi to tungkol sa pagiging perfect. Hindi rin to tungkol sa pagiging sunod-sunuran. Ang usapan dito, paano mo siya susuyuin ng may respeto, may sincerity, at higit sa lahat, may wisdom. Alam mo, karamihan sa atin, lalo na habang tumatagal sa relasyon, nagiging kampante. Iniisip natin, kilala na niya ako. O kaya, maiintindihan niya na to. Pero ang totoo, habang tumatagal ang relasyon, mas lalong nagiging importante ang effort. Hindi nababawasan, kundi nadadagdagan dapat. Ngayon, ganito mo siya dapat suyuin. Una, huwag kang agad magpaliwanag, makinig ka muna. Alam ko, ang hirap nito. Lalo na kung pakiramdam mo, may side ka rin, gusto mong ipagtanggol ang sarili mo. Gusto mong sabihin na, hindi naman ganun yung ibig kong sabihin. Pero sandali lang, tanungin mo sarili mo, ano ba ang mas mahalaga ngayon? Maging tama? O maayos yung relasyon nyo? Kasi kapag galit o nasasaktan ng isang tao, hindi siya naghahanap ng explanation. Naghahanap siya ng pakiramdam na naiintindihan siya. Kaya kapag sumuyo ka, hindi yan debate. Hindi yan court hearing na kailangan mong patunayan na tama ka. Ang kailangan niya maramdaman, pinapakinggan mo siya. Subukan mong tumahimik sandali. Hayaan mong magsalita siya. Kahit paulit-ulit pa yan, kahit medyo masakit pakinggan, kahit feeling mo unfair, pakinggan mo pa rin. Kasi sa bawat salitang lumalabas sa kanya, may emosyon yan na matagal nang naiipon. At dito pumapasok yung pinaka-importante. Huwag mong i-dismiss yung nararamdaman niya. Huwag mong sabihing ang drama mo naman o maliit na bagay lang to. Kasi para sa iyo maliit, pero para sa kanya, malaki. At doon nagsisimula ang lamat kapag hindi niya naramdaman na valid ang feelings niya. Pangalawa, kapag magsasalita ka na, siguraduhin mong totoo. Hindi scripted. Alam mo yung mga linyang paulit-ulit na lang. Sorry na. Di na mauulit. Mahal kita. Magaganda pakinggan, oo. Pero kung paulit-ulit na walang pagbabago, nawawala yung bigat. Ang tunay na pagsuyo, hindi yan memorize. Galing yan sa puso. Kahit simple lang ang salita mo, basta ramdam niya na sincere ka, mas tatama yan. Sabihin mo kung ano talaga ang naiintindihan mo sa nangyari. Halimbawa, alam ko nasaktan ka kasi parang hindi kita pinrioritize kanina. Mali ako doon. Kita mo yon? Specific, hindi generic. Kasi kapag narinig niya na naiintindihan mo kung saan siya nanggagaling, parang nababawasan yung bigat sa dibdib niya. Hindi na siya mag-iisip na kailangan pa niyang ipaliwanag ulit sarili niya. At ito pa, iwasan mong gawing tungkol sa'yo agad. Yung tipong, ikaw nga ganito. Mali na agad yon. Tandaan mo, hindi ito palitan ng sisi. Hindi ito scorecard kung sino ang mas maraming pagkakamali. Kung gusto mong sumuyo ng maayos, alisin mo muna yung ego mo sa eksena. Alam mo kung ano ang nakakagaan sa pakiramdam ng isang tao? Yung marinig niya na ina-acknowledge mo yung pagkakamali mo nang hindi ka nagdadahilan. Walang pero, walang kasi. Diretsyong, mali ako, pasensya na. Pangatlo, ipakita mo. Huwag puro salita. Dito madalas nagkakaroon ng gap eh. Magaling tayo magsalita pero pagdating sa actions, kulang. Tandaan mo, ang pagsuyo na walang kasamang kilos, parang pangakong walang laman. Hindi naman kailangang ingrande. Hindi kailangan ng mamahaling regalo o dramatic na gesture na parang nasa pelikula. Minsan, mas malakas pa ang simpleng effort. Yung pupuntahan mo siya kahit pagod ka. Yung ikukuha mo siya ng paborito niyang pagkain. Yung yayayain mo siyang mag-usap ng maayos. Walang distractions. At higit sa lahat, consistency.
Kasi kahit anong sweet mo ngayon, kung bukas babalik ka ulit sa dati mong ginagawa, mawawala din yung epekto. Ang tunay na pagsuyo, hindi isang araw lang. Pinapakita yan sa pagbabago. May mga tao kasi na magaling sa sorry stage, pero pag okay na ulit, balik sa dati. Kaya natututo yung partner nila na huwag na lang maniwala. At doon na nagsisimula yung emotional distance, kahit magkatabi kayo, parang ang layo na. Kaya kung gusto mong sumuyo ng tama, ipakita mo na hindi lang ito momentary, na may effort kang baguhin yung bagay na nakasakit sa kanya. Kahit paunti-unti, basta totoo. Alam mo, minsan hindi naman talaga malaking bagay yung pinagmulan ng tampuhan, pero lumalaki siya dahil sa kung paano natin hinahandle. Isang maling salita, isang maling tono, isang hindi pakikinig, yun ang nagpapalala. Habang pinag-uusapan natin to, napapansin mo ba sa sarili mo kung saan ka madalas nagkukulang? Sa pakikinig ba? Sa pagiging sincere? O sa actions? Kasi doon ka magsisimula mag-adjust. At habang papalalim pa ito, may isang bagay na madalas hindi napapansin ng karamihan. Hindi lang pala yung ginagawa mo ang mahalaga, kundi yung timing at paraan kung kailan mo ginagawa. Diyan na nagkakatalo kung lalambot ba siya o lalo pang titigas. Kasi aminin natin, may mga pagkakataon na kahit tama yung sinasabi mo, mali naman ang timing. At doon nagkakaroon ng sablay. Kaya habang sinusubukan mong suyuin siya, hindi lang dapat puso ang dala mo. Kailangan may konting sensitivity ka rin sa sitwasyon. May mga tao na kapag galit, gusto muna ng space. Hindi dahil ayaw ka na nila, kundi dahil kailangan muna nilang i-process yung nararamdaman nila. Ngayon, kung pilit kang lalapit sa maling oras, kahit good intention pa yan, pwedeng mas lalo lang siyang mainis. Parang sugat yan kahit gusto mong gamutin agad. Kung hindi pa handa, mas lalong sasakit kapag ginalaw mo. Kaya matutong bumasa ng mood. Kung ramdam mong hindi pa siya ready makipag-usap, huwag mo siyang pilitin. Pero hindi rin ibig sabihin na iiwan mo na lang siya totally. Iba yung nagbibigay ka ng space sa nanlalamig ka na. May difference yun. Pwede kang mag-message ng simple, nandito lang ako. Sabihin mo lang kung ready ka na mag-usap. Kita mo yon? Hindi ka nangungulit, pero hindi ka rin nawawala. At kapag dumating na yung moment na medyo lumuwag na ang tension, doon ka papasok ulit. Pero dahan-dahan, hindi yung parang walang nangyari. Hindi rin yung sobrang bigat agad ng usapan. Parang paglapit mo sa taong nasaktan, maingat, may respeto, may pakiramdam. Dito pumapasok yung isa pang mahalagang bagay sa pagsuyo. Ang consistency ng energy mo. Hindi pwedeng ngayon sobrang lambing mo, tapos bukas parang wala ka ng pakialam. Alam mo kung anong nangyayari kapag ganon? Nalilito siya. At kapag nalilito ang tao, naglalagay yan ng distansya para protektahan ang sarili niya. Kaya kung sumuyo ka, panindigan mo, hindi lang hanggang sa maging okay siya, kundi kahit okay na kayo, ipagpatuloy mo pa rin yung effort. Kasi ang totoo, hindi lang sa panahon ng tampuhan kailangan ang lambing at pag-intindi. Mas kailangan yun sa araw-araw para hindi na humantong sa mas malaking problema. May isa pang subtle pero napaka-powerful na paraan ng pagsuyo. Yung paggamit ng tamang salita sa tamang tono. Kasi kahit tama yung sinasabi mo, kung mali ang tono mo, parang wala rin. Narinig mo na ba yung ganito? Sorry na nga, diba? Technically, nag-sorry siya. Pero ramdam mo ba yung sincerity? Wala. Iba yung simpleng, pasensya na ha. Hindi ko naisip agad yung naramdaman mo. Mas mahina ang boses, mas kalmado, pero mas tumatama. Kasi hindi lang salita ang naririnig. Nararamdaman din yung intensyon. At eto pa, huwag mong gawing competition ang lambing. Yung tipong naghihintay ka na mauna siyang mag-soften bago ka magpakita ng effort. Bakit ako lagi ang sumusuyo? Alam mo, valid yung tanong na yan. Pero minsan, kailangan mong piliin kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari, manalo sa pride o maayos ang relasyon. Hindi naman ibig sabihin na ikaw na lang palagi. Pero kung alam mong ikaw yung may pagkukulang sa sitwasyon, huwag ka nang magbilang. Ang tunay na mature sa relasyon, marunong mag-step forward kahit hindi pa gumagalaw ang isa. Habang ginagawa mo ito, mapapansin mo rin na hindi lang siya ang nagbabago, pati ikaw. Mas nagiging patient ka, mas nagiging aware ka sa actions mo, mas nagiging maingat ka sa mga salitang binibitawan mo. At doon mo marirealize na ang pagsuyo, hindi lang para ayusin ang away, kundi paraan din para mag-grow bilang partner.
May mga pagkakataon din na kahit ginagawa mo na lahat ng tama, parang matagal pa rin siyang lumambot. Huwag kang agad ma-frustrate. Tandaan mo, iba-iba ang bilis ng pag-heal ng tao. Yung iba, isang lambing lang okay na. Yung iba, kailangan ng oras, consistency, at paulit-ulit na reassurance. At dito ka masusubok kasi madaling maging sweet kapag okay ang lahat. Pero kapag medyo matagal ang lamig, dun mo makikita kung gaano ka ka-committed, kung hanggang saan ang pasensya mo. Habang nandito ka sa phase na to, bantayan mo rin yung sarili mo. Huwag mong hayaang mawala ang respeto mo sa sarili habang sumusuyo ka. Kasi ang tunay na pagmamahal, may balance. Hindi ka dapat nawawala sa sarili mo para lang ma-please ang iba. Ibig sabihin, kaya mong umamin sa mali, kaya mong mag-adjust, pero hindi mo binababa ang halaga mo. Hindi ka nagmamakaawa, kundi nagpapakita ka ng genuine na effort para ayusin ang connection nyo. Hence alam mo kung ano ang maganda dito. Kapag ginawa mo to ng tama, hindi lang siya ang natutong mag-appreciate, kundi natututo rin siyang suyuin ka kapag ikaw naman ang nasaktan. Nagiging cycle siya ng understanding, hindi ng pride. Unti-unti, makikita mo na mas nagiging malalim ang connection nyo. Hindi dahil wala na kayong problema, kundi dahil marunong na kayong humawak ng problema nang hindi sinisira ang isa't isa. Sa ganitong paraan, hindi na takot ang nangingibabaw kapag may tampuhan, kundi kumpiyansa na kaya namin to ayusin. At habang papalalim pa yung usapan natin, may isa pang aspeto ng pagsuyo na kadalasan nakakalimutan, yung hindi na sinasabi pero nararamdaman. Yung mga maliliit na bagay na hindi mo akalaing mahalaga, pero yun pala ang pinakatumatatak. Alam mo yung mga bagay na hindi naman sinasabi, pero ramdam na ramdam? Yung simpleng paghawak ng kamay, yung paglapit mo nang hindi nagsasalita, yung pag-upo mo sa tabi niya kahit tahimik lang kayo. Minsan, mas malakas pa yon kaysa kahit anong sorry na maririnig niya. Kasi sa totoo lang, darating talaga sa point na mauubusan ka ng salita. Hindi mo na alam ano pa ang sasabihin mo. Paulit-ulit na, parang wala nang bago. At dito pumapasok yung tahimik, pero totoo na pagsuyo. Yung hindi mo na kailangan ipaliwanag lahat. Kasi pinaparamdam mo na lang. May mga pagkakataon na ang isang yakap, sapat na para mabasag yung pader na itinayo niya. Hindi agad-agad, pero mararamdaman niya na nandyan ka. Hindi ka umaalis, hindi ka sumusuko. At ito yung madalas hindi naiintindihan ng iba ang pagsuyo, hindi yan pagmamakaawa, hindi yan pagbaba ng sarili. Ang pagsuyo, pagpili yan. Pinipili mong ayusin kahit pwede mo namang iwasan. Pinipili mong intindihin kahit pwede ka namang magalit din. Pinipili mong manatili kahit may option kang lumayo. Kaya kung sumuyo ka, gawin mo ng buo. Hindi yung kalahati lang, hindi yung may halong pride, hindi yung parang napilitan ka lang. Kasi mararamdaman niya yon. At kapag naramdaman niyang hindi ka fully present, mas lalo lang siyang lalayo. Habang ginagawa mo to, mapapansin mo rin na unti-unti siyang nagsusoften. Hindi man agad-agad, pero may pagbabago. Yung dati niyang malamig na sagot, nagiging mas maikli na lang. Yung hindi siya tumitingin sa'yo, sisilip na paminsan-minsan. Maliit na bagay, oo, pero malaking sign na yon. At kapag dumating yung moment na nag-open na siya ulit, huwag mong sayangin, huwag mong i-take for granted. Doon ka lalong maging maingat. Doon mo ipakita na natuto ka, na hindi lang basta natapos yung tampuhan, kundi may napulot kang aral. Sabihin mo sa kanya, hindi yung para lang matapos na, kundi para mas maging matibay kayo. Yung tipong, ayoko na maulit ito kaya gusto kong ayusin talaga. Simple, pero may direction. At syempre, huwag mong kalimutan na tanungin din siya. Ano ba ang kailangan mo sa akin sa ganitong sitwasyon? Kasi minsan, akala natin tama yung paraan natin ng pagsuyo, pero iba pala yung kailangan niya. Yung iba gusto ng lambing, yung iba gusto ng space, yung iba gusto ng malinaw na usapan. Kapag tinanong mo siya, hindi lang ikaw ang gumagalaw, binibigyan mo rin siya ng chance na magsabi ng kailangan niya. At doon nagiging mas malinaw ang connection nyo. Ngayon, habang pinapakinggan mo to, baka may pumapasok na sa isip mo na sitwasyon. Baka may taong gusto mong suyuin, pero hindi mo alam paano magsisimula. O baka nasa gitna ka ngayon ng tampuhan at iniisip mo kung may pag-asa pa ba. Ganito lang yan, hindi mo kontrolado ang magiging response niya, pero kontrolado mo kung paano ka kikilos. At kung kikilos ka ng may respeto, may sincerity at may consistency,
Kahit ano pa ang mangyari, wala kang pagsisisihan. Kasi ginawa mo ang part mo. Hindi ka nagkulang. Hindi ka nagpadala sa pride. Pinili mong ayusin. At minsan, yun na ang pinakamahalaga. Kaya sa susunod na may tampuhan, huwag mo agad isipin kung paano ka makakabawi sa salita lang. Isipin mo kung paano mo siya mapaparamdam na mahalaga siya, na naiintindihan mo siya, na handa kang mag-adjust para sa ikabubuti niyong dalawa. Hindi kailangang perpekto, hindi kailangang dramatic, kailangan lang totoo. At tandaan mo to, ang matibay na relasyon, hindi yung walang away, kundi yung marunong mag-ayos pagkatapos ng away. Kung may mga pagkakataon sa buhay mo na akala mo tapos na, pero nagawa mong buuin ulit dahil natuto kang sumuyo ng tama, doon mo masasabi na nag-grow ka hindi lang bilang partner, kundi bilang tao. Kaya ikaw, kumusta? Paano ka ba sumuyo dati? At kung babalikan mo, may babaguhin ka ba sa paraan mo? I-share mo naman sa comments. Baka yung experience mo makatulong din sa iba. At kung may napulot ka dito kahit isa lang, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong hindi lang sa relasyon mo, kundi sa sarili mo rin. Hanggang sa susunod, alagaan mo hindi lang yung taong mahal mo, kundi pati yung paraan kung paano ka magmahal. Kasi doon nag-uumpisa ang lahat.